Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po. Tayo po ngayon ay masama-samang umawit at magpuri sa Panginoon. Tatakbo, ngunit di mahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tulad ng agila'y pailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agila'y pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nangangaling. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Tatakbo, ngunit di mahahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tatakbo, ngunit di mahahapo. Lalakad, di mapapagod. Maghihintay ng may tagumpay, pagkat pag-asa ko ay nasa iyo. Tulad ng agila'y pailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangaling. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang nang may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang nang may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin, sa ibabaw ng bagyo na nagngangaling. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Pasasalamat
pasasalamat. Ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyang kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Pasasalamat ang alay ko sa'yo, walang katulad. Ang kabutihan mo, binigyang kulay. Ang buhay kong ito, ako'y magsasaya. Magbubunyi pagkat kalungkutan ko iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit. At sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri. May bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Yes, Lord. Okay, patuloy po tayong nasa behavior ng pagpupuri at ng salamat sa ating Panginoon. Manatili tayo sa kanyang dilim, manatili tayo sa kanyang kanlungan, dahil alam natin ang ating Panginoon ang siyang ating muog, na sa kanyang lilim tayo ay makakasumpong ng kapayapaan, ng pag-asa at ng buhay. Yes, Lord. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di papabayaan. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang mananatili sa iyong nilim. Sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, Yes, Jesus. ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko. Salamat. Di magbabago pangako mo. Sa amin, Panginoon. Salita mo'y Ay aming panghahawakan. Sa iyo lamang matatagpuan. Sa iyo lamang mananatili sa iyong dilim. Sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang papuri ko
tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Mananatili sa'yo piling at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo piling nang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo piling at sasambahin sa dakong lihim. Mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Tayo po ay manalangin sa Diyos. Esther, maraming salamat po sa umagang to, Lord, na nakapagpuri po kami ngayon sa inyo, Lord. Kahit may nangyari po ngayon sa buong mundo na naranasan po namin ngayon, Lord, pero hindi po kami nasuko para magpuri sa inyo, Lord, dahil hindi po tuhad lang para hindi po kami makapagpuri sa inyo, Lord. In His name pray. Amen. Amen. Blessed morning po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa pagkakataon na ito na tayo po ay nagkatipon-tipon sa gawain ng Diyos at tayo po ay dadako sa isang mahalagang gawain para sa ating Panginoon. Makipagbukas po tayo sa 2 Corinthians 8 verse 1 hanggang 3. Sige po, ang sabi po dito, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa. Amen, pupurihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tunay nga po na napakaganda po halimbawa para sa atin, gayahin po natin sila na kahit po naghihirap sila na kakaranas ng kahirapan, patuloy pa rin ang kanilang masayang pamumuhay at masayang-masaya pa rin sila at bukas pa rin ang palad sa pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, na tunay nga po na sana po maipamuhay ng bawat isa ang katulad ng mga nangyari sa Macedonia. Lord, marami pong salamat. Sige po, mag-pray po tayo para sa ating Panginoon. Marami pong salamat, O Diyos, sa umagang ito na tunay nga na kami nagagalak at kami nagkatipon, magbibigay sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat. Lord, maraming salamat sa bawat isa na magbibigay at nagbibigay pa. Patuloy mo silang pagpalain, pasaganain ang kanilang pamumuhay sa kabila ng kahirapan ngayon nararanasan, pero nandyan pa rin yung pagpapala mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat. Patuloy ka naming tinataas sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Good morning, mga kapatid. Diyan sa Silang Cavite. Kumusta na kayo ngayon diyan? Tunay nga na tayo po ay nasa gitna pa rin ng pandemic na dala po ng COVID-19.
So sa kabila niyan ay patuloy pa rin tayo, no, sa ating pamumuhay. Although ang topic natin for this month ay tumigil ang mundo, tayo po ay hindi titigil, mundo lang. Kaya ngayong araw na ito, September 20, year 2020. Yan, tandaan po natin yan na tayo ngayon ay dadako sa isang napakalaga pong aralin, no, na may kinalaman sa pag-manage, no, ng ating mga galit or anger, no, anumang bagay na nakapagpasama, no, sa ating kalooban at kung paano natin ito mabantayan at hindi po ito magdala sa atin sa kapahamakan. So last Sunday ay yung topic po natin, yun ay week 7 na po yun, no? A faith that isn't troubled by troubles. Yan. Ibig sabihin ay yung ating pananampalataya o bilang manampalataya, no, na hindi kayang guluhin, no, ng isang kaguluhan. Ibig sabihin dahil tayo po ay mayroong Panginoon, no, na gumagabay sa atin. So this week na ikawalong linggo na, no, ng ating topic for 2 months. Ngayon, ang ating topic ngayon ay a faith that stays calm in a crisis. Yan. Yung Tagalogin natin, no? Yung ating panampalataya, no, natiling kalmado lang, no, sa gitna po ng krisis ng buhay. Kumbaga sa ay cool ka lang. Yan, cool lang tayo, no, sa gitna ng mga pangyayari sa buhay. Okay, so mayroon tayong katanungan, no, sa bawat isa diyan sa inyo sa Silang Cavite. Yan. Mga kapatid at mga manampalataya ni Kristo, ito yung tanong, naalala mo pa ba, no, yung huling pagkakataon na nagalit ka? Itong huling-huli lang. Naalala mo ba? Paano mo ito in-express? Anong ginawa mo? Ayan. Paano bang nagalit ka? Although minsan yung nagalit kinikim-kim lang sa kalooban. So, delikado din minsan pag naipon yon at sasabog, parang bulkan taal yan, no, na hindi mo kayang pigilan. Kaya kailangan ay unti-unting palabasin na yung usok, no, para hindi sasabog. So, paano, no, ang iyong ginagawa? Okay, so anger may be the most misunderstood and mismanaged emotion. Yan, yung galit, no? O kaya yung samaan ng kalooban. Everyone experience anger. Yan, pag hindi mo naranasan yung magalit, hindi ka normal niyan, no? Baka robot ka na. Pero yon ay yung anger, part po yun ng natin, no? Paglikha sa atin. So, tingnan lang natin, no, kung paano siya i-manage. But very few people know how to express their anger, no, in a healthy or productive way. So, hindi minsan ay it causes trouble, no, sa buhay personal, sa
pamilya, sa ibang tao, sa komunidad. At sometimes, di ba, yung mga anger, yung rebellion, no, sa iba, it causes the whole nation, no, na nagkaroon po ng gulo. So there are two common expressions of anger. First is yung sumasabog tayo sa galit. Yan. Kung anong masasabi natin o ginagawang pananakit. Ayun, minsan nagkaroon mo na tawag na hysterical or sometimes historical. Yung hysterical, yung ano-ano ng pinagagawa. Pero yung hysterical, yung historical, ay yung sinusumbat sa'yo yung mga nakaraan. You know? Nagkukwento na kung ano-anong mga negative na bagay. So, isang ano naman ay pananaw o ginagawa ng iba ay sobrang tahimik lang at walang sinasabi. No? So, sa dalawa na yan, no? Ano yung meron ka? Ayan. So, ngayon, no, during pandemic, there are rise of angry situations. No, minsan ay mga sitwasyon na kung saan ay gaya ngayon, di ba? Maraming mga pinapagawa yung IATF, yung Inter-Agency Task Force na paggagawin ka ng shield o kaya yung tawag doon, yung pagitan doon sa mag-asawa pag sumasakay ng motor. Bigla na lang sabihin, wala na yan. No? So, nakagawa ka na, kaya talagang nakakagalit. Isang araw lang, nag-announce na wala na yung barrier sa mga jeep. Alisin na. Bigla naman ngayon, ay nag-announce na, hindi, balik muna sa 1 meter distance sa loob ng sakyan. So, anong klaseng ano yun? No? Kung hindi ka makapagtigil, talagang nagagalit ka. Marami pang dahilan, no, ngayong pandemic, no, para ikaw ay magalit, no? O magkaroon po ng mainitan na argumento. Yan. Lalo na kung ikaw ay sa loob ng tahanan. Ito po yung mga pag-aaral na ginawa, no, sa tungkol dito sa anger. Yung sabi dito, number 1, men tend to lose temper compared to women. Sabi nga dyan ay women 3 times a week, no, yung kanyang temper, pero yung men ay 6 times a week. So doble, no? Another studies, no? Sa pangalawang tingnan natin dito, women tend to get angry with people. Yan, sa mga tao. While men tend to get angry at things like machines that break down, yung mga ginagawa niya, cellphone na nagluluko, kaya yung motor na hindi maandar, no? At yung mga bagay-bagay, doon sila galit. Yan, yung mga bagay na nawawala. Yan yung ayaw ko yung gamit ko. Halimbawa, charger ko nawala. O kinukuha, hindi naman nawala. Kinukuha, hindi nagpapaalam. Yan. Minsan ay doon ako nagagalit. No? Single. Adults become angry twice as often as married adults. Bakit kaya, no? Yung mga lampas 40 na, bakit magalitin na sila? No? Na single. Ayan. Siguro wala nag-aaliw sa kanila. sila lang mag-isa eh. Number 4, women express their anger through words. Ayan. Ito ba yung kayong mga babae, no? Madaldal, mabunganga.
Doon na lumalabas yung yung galit nyo. While men express themselves through physical action. Yung lalaki naman, pang-umbag. Kung hindi niya isuntok doon sa asawa niya at doon sa mga pader, no? Napatama yung galit niya, no? So, ito yung panglima, no? Successful marriage are not those marriage where anger and conflict do not exist. Ibig sabihin ay hindi hindi yung mag-asawa hindi pwedeng wala silang yung pagtatalo o nagkaroon ng pag-aaway, no? Pero that is not meant na sila po ay weak, ang tawag doon. Hindi perfect yung marriage na yun kasi merong may nagtuturo na perfect marriage hindi nag-aaway. Hindi po totoo yun, no? Ang marriage po ay meron talagang conflict yan, no? Kasi ibang kinalakihan ni babae, iba rin kinalakihan ng lalaki. Ibang kultura, ibang mga pagkain, iba ang gawi, everything, no? Kaya nagkaroon po ng mga adjustment hanggang sa makita na nila yung tamang timpla, no, ng kanilang pagsasama habang tumatakbo yung panahon. Yan. Kaya sabi diyan, but rather a successful marriage is where they have learned to manage their anger. Yan. So, malalaman po natin yon, no? So in this message, we will study the book of James by offering 6 biblical steps towards managing your anger in a way that keeps you calm during any crisis. Pwede ka bang hindi magalit sa panahon na dapat kang magalit? Ayan. Yun ang dapat na natin makita. So, paano i-control natin yung ating buhay. Okay, ang pinaka-main text po natin, James chapter 1, verse 19 to 20. Kung mayroon kayong Bible, pakibuksan po natin, James chapter 1, verse 19 to 20. Sabi po dyan, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Purihin ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Sandali tayo manalangin. Hingin natin ang patnubay ng banal na Espiritu. Amang banal, kami nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na kami ay dinala mo sa aralin na ito kung paano namin i-manage ang aming anger, Panginoon. Dalangin po namin ng pangunan ng banal na Espiritu at sa lahat ng mga nakikinig, maging sa online video na ito, Panginoon. I-bless mo rin po sila at mag-benefits kami lahat, Panginoon, sa mga katuruan na ito. At lalo dito sa mga kapatiran sa GOP Silang Cavite. Salamat po, kaming dalangin Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Okay. So, mayroon tayong aralin na 6. Sabi diyan na biblical steps towards managing your anger. Okay. So, how to stay calm in a crisis or conflict? Yan. Una, realize. Sabi nga yan, realize, no? Ibig sabihin ay yung katotohanan, no? Yung talaga, no? Na nakikita mo, no? Yung totoong mayroong anger, no? Realize the cost of uncontrolled
anger. So, hindi mo siya pwedeng i-ignore na meron talagang nag-i-exist, no, na ganyang ugali ang bawat tao, no? So, kailangan natin ma-realize po 'yan. Kaya minsan sabi ng iba, gagalit naman agad 'yan, ganyan, no? Pero 'yun na nga, we must realize, no? Sa bawat panahon, merong nagaganap, no, na tawag doon, ng mga ugali, no? Sa bawat sitwasyon, merong reaksyon, no, na kaakibat, no, doon sa mga pangyayari sa buhay. Okay, so sabi nga diyan, Proverbs 29 to 22, a hot-tempered man gets into all kinds of trouble. Mainitin yung ulo, no? So what kind of troubles na meron tayo niyan, no? Hot tempers cause arguments. Then also cause mistakes, no? People with hot tempers do foolish things. Sabi diyan sa Proverbs 14 to 7:10. So you always lose when you lose your temper. Ibig sabihin ay pag hindi mo kayang kontrolin yan, tayo lagi talunan, no? Sa mga sitwasyon, bumababa, no, yung ating pagkatao, bumababa yung tingin sa atin. At ang mabigat yan, no, magiging ugali mo na, no, yung ang pagiging magalitin, no? So ano pang diyan maging result niyan? You lose the love of family members. Then sa katrabaho mo, takot na sila sa iyo. Or even lose your health. Sabi nga, yung magalitin ay unang tatamaan yung atay. Yun ang survey ng mga doktor, no? Atay ang may tama. Kaya kailangan natin malunasan po yan. So the fool who provokes his family to anger and resentment will finally have nothing worthwhile left. Sabi diyan, no? Kung no, yung pamilya mo ay galit na sa iyo, ay wala na, no? Kumbaga wala nang tiwala. Ano na mangyayari sa buhay mo ngayon, no? So, ibig sabihin yan, yung family mo ang mag-evaluate sa iyo at yung mga pagmamahal nila, no? At pagkakalinga ay maramdaman mo, no? Kung maayos mong ma-manage yung iyong anger. Sabi diyan sa Proverbs 11 verse 29. So, being hot-tempered causes children to anger, apathy, alienation, then anger destroys relationships. So, ano ngayon yan? Kung ganun pala, ba't mo piliin pa yung manatiling magalitin? Kung ganun pala ay ma-destroy yung relationships. So, kailangan natin yan na may ayos. So, anong dapat gawin? Pangalawa, resolve to manage it. So, mayroon tayong gagawing, kung mayroong problem, yung tawag na conflict and yung realization, nakita na natin, tanggap na natin na mayroon tayong ganito. So, dahil sabi nga, no, unless na-check ka ng doktor na mayroon kang sakit, talagang exactly, no, doon sa findings ay mailapat yung tamang gamot para sa iyo. At na-realize mo talagang mayroong sakit ka. Unless na i-ignore mo na wala kang sakit, so walang gamot po doon, no, walang lunas.
Pero this time, ay kung meron kang ganito, kailangan natin i-resolve po yan. To manage it. So, resolve to manage means to choose to manage your anger. So, paano mo i-manage yung galit mo? Sabi diyan, stop saying that you can control your anger and start realizing that you can. Ibig sabihin, magkaroon ka ng positive approach. Yan. Doon sa sarili mo na you can be reform or transform, no? At pwede kang magbago, no, sa tulong ng Panginoon. Sabi nga mayroong isang sitwasyon minsan, no, nag-aaway na, halimbawa sa loob ng bahay, no, anak, ina, papa, mag-asawa, biglang may tumawag sa telepono, sabi diyan. Then, dahil may tumawag, kumalma kayo. Tapos, sinagot mo yung phone na may nahon, then, nawala na yung galit mo, no? So, ibig sabihin, you can choose to stay calm, no? Kalmado, ikaw ang pipili, no? Sabi nga dyan, a fool gives full vent to his anger, but wise man keeps himself under control. Yan. Slow to become angry, James 1:19. So, it resolve equals decide in advance. Yan. So, decide ahead what you will do when you experience anger. So, ngayon, mayroon ka ng tawag doon, idea, magkaroon ka na ng bulay-bulay, no? Pag-isip-isip, pagdating ng panahon, ay merong merong pasubali na, no? Kapag ikaw ay gusto mo nang magalit, merong mga tawag doon, mga paunang kaalaman o paunang kamalayan, no, sa iyo para huwag kang humantong doon sa kapahamakan. Yan. Then, the third one is reflect. Yan. Pagkatapos mong yung ma-resolve, yung realization, then reflect. Sabi nga diyan, stop before reacting. Yan yung third one natin, pangatlo, no? Sabi nga ay think before you speak. Kung sa computer naman, yung mga negatiba na doon sa online, sabi, think before you click. Yan. Think before you click. Ibig sabihin ay pag na-click mo siya, maka sa likod nun, kapahamakan. So dito naman, think before you speak. Yan. Mag-isip ka muna bago ka magbitaw ng salita, baka yan ay kapahamakan. Minsan kasi, di ba, yung mga words, no? Hindi maangkop minsan sa paninig ng iba at nag-epek ng pagkagalit. Or else, ganun din sa iyo. No? May narinig ka rin na mga salita na nagpapagalit din sa iyo. So, sabi diyan sa James 1:19-20, my dear sisters, brothers, always be quick to listen. Ibig sabihin ay makinig mabuti, slow to speak, and slow to get angry because human anger will never bring about the righteous life that God desires. So, sabi diyan, be quick to listen. Use your ears first before your mouth. Minsan kasi, iba pala yung sinasabi ng nagsasalita. Iba palang ibig niya sabihin naman. At minsan yung ang tawag doon, yung language na ipahayag niya ay hindi lang eksakto doon sa gusto mong marinig, pero
sa kanya, wala yon. Yan ang ano doon, di ba? Bigla ka lang nagalit. Hindi pala yun naman ang ibig niya sabihin. No? So, ibig sabihin, your ears first before your mouth. No? Ibig sabihin yan, be quick to listen. Maintindihan mo, no? Ang ano niya, yung gusto niyang iparating. Listening calms people down. Yan. Then, another reflection natin, be quick, no? Una, pangalawa, be slow to speak. Anger control is a matter of mouth control. So, minsan, talagang, paggalit ka, di ba? Wala nang control lahat no? So, you tame your temper by taming your tongue. A stupid man gives free rein to his anger. A wise man waits and lets it grow cold. Cool ka lang. Yan, kapatid. Proverbs 29 verse 11. When you are angry, sabi nga, i-practice na natin ngayon to. When you are angry, count 1 to 10 bago ka magsalita. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi na ako galit. Isa pa. Pang 11 na yun, doon ka na magagalit. No? Sabi nga, if you are really angry, kung galit na galit ka, sabi nga dyan, ay magbilang ka ng 1 hanggang 100. Pagtapos ng 100, cool ka na. So, yun yung sinasabi ni Thomas Jefferson. Then, another one is, not just only be quick to listen, be slow to speak, also be slow to get angry. Yan. If you are quick to listen and slow to speak, you will be slow to get angry. Sabi sa Proverbs 19:11, a man's wisdom gives him patience. Minsan pag nauntog ka, nagkaroon ka ng wisdom, at the same time, nagising ka, nagkaroon ka ng patience. Yan. So the more understanding you have, the more patient you are gonna be. So the more I understand my anger, the more understanding I will be. Yan. So mayroong 3 question na dapat na itanong mo sa sarili mo pag sa ganitong pagkakataon. Why am I angry? Bakit ako nagagalit? Ba't ka galit? Sa anak mo, sa asawa mo, sa dati mong kaibigan, sa barkads mo, na dati ay close na close. Ngayon galit ka na. Ba't ka galit? Yan. Dahil ka galit ay nagkaroon ka ng samaan ng loob. Nagkaroon ka ng frustration sa kanya. Meron kang takot or insecurity sa buhay. Yan. So, yun yung isang katanungan, why am I angry? The another one is, what do I really want? Ano bang gusto kong mangyari sa buhay ko? Ano ba talagang gusto ko na mangyari? Yung taong kinasamaan mo ng loob. So, paano mo palayain yung sarili mo? Patawarin, lapitan, o hayaan mo na yung panahon na maghilom doon sa mga sugat na nangyari. So, yan yung mga aksyon na dapat nating tingnan. Then, how can I get it? Yan. Another third question. To blow up does not work. If you reflect before reacting, you can identify the cause. So, the best na dapat gawin natin ay pray. Yan. Asking the help of the Lord to
to control our tongue and help us to say about things carefully, or be careful about what we say to people. Yan sa Psalms 141 verse 3. Another one na nakikita ang ano diyan, no, yung galit minsan lumalabas pag nakainom na. Yan. Pero kung hindi nakainom, tahimik lang, parang sabi nga parang santo. Pero pag ano na, maoy na, no? So sabi nga, drinking too much make you loud and foolish. It's stupid to get drunk. Yan. Proverbs 20 verse 1. Di ba pag lasing na, doon na malabas minsan yung galit ng mga ano eh. Kaya yung iba, kasi duwag po kasi yan eh. Pag hindi siya nakainom, duwag. Kaya yung walang salita, tawa-tawa lang. Pero pag nakainom na, wow, ang tapang. No? Lahat ng samaan ng loob ay nandyan. No? So, sabi nga ay foolishness ang maglasing. Okay, so pang-apat na po tayo ngayon. Release your anger appropriately. So if you become angry, don't let your anger lead you into sin. Yan nakalagay doon sa Ephesians chapter 4 verse 26, di ba? So ibig sabihin niyan ay mayroong paraan, no, para tayo po ay matulungan sa isang mabigat o isang nakakasirang sitwasyon sa ating galit. Sabi nga, Proverbs 15:1, a gentle answer quiets anger, but harsh one stirs it up. Yan. Nalala ko one time, no, na mayroon kaming kinuha, no, na ng kawayan, yung dulo ba? Kasi doon sa lugar na pinunta namin na malapit na naman sa amin, adjacent lang. Nakita ko kasi mayroong kumukuha doon ng mga kawayan. Gawin nilang balag na sa tulayan. Di akala ko pinamimigay na yung mga dulo ng kawayan na yun eh. Mga tinik. Pumunta rin kami dalawa doon. Kumuha na kami, nihila-hila na namin. Biglang dumating yung may-ari. 3 aso, no, lalaki. Tapos nadala siyang shotgun, yung disabog. Galit na galit eh. Ninanakaw daw namin yung kawayanan niya. Nung malapit na siya, nakangiti ako. Kasi tatakbusan na kami, may aso, saka Kaso lang, hindi na kami makatakbo pag lalong abutan kami. Yung ginawa ko na lang, nung papalapit na siya ay ngitian ko siya, tapos nagsalita ako ng, Manong, akala kasi namin kung na ito, itong dulo ng kawayan, pinamimigay na, kaya kumuha kami kasi may nakita kaming kumuha dito. Ganun pa man, kung pwede rin namin kung bibilhin na lang ho. So doon nag-tone down ng mukha niya. Tapos dahil maayos yung pananalita na sinabi ko, nakipagkwentuhan sa amin. Kasi ganito yan, ganyan. Then eventually, bandang huli, naging friend pa nga kami noon. Nung matanda na rin yan eh. So, ibig sabihin, yung malumanay at maayos na pananalita ay nakakatunaw, no, ng sama ng loob. Yan. Yan ang na-experience ko doon. So, yan yung sabi sa Proverbs, no? It melt down. Yan, doon sa yung anger na sobrang galit, no? Okay. Sabi pa diyan, don't suppress it, no?
Sabi diyan, don't store it up inside. Yung ating wag ipunin. Anong ibig sabihin niyan? Pwede mo siyang ilabas, i-share mo sa iba, yung sama ng loob mo. Pero share mo lang, wag mo yung pagalitan yung kasiran mo. Ilalabas mo lang nga eh. Or else, pwede kang ilabas doon sa open place. Pwede naman, no? Minsan parang akala nila, sira ulo ka at abnormal, nagsasalita ka mag-isa. Pero you are releasing something, no? Sa loob mo. Yan. Nirelease mo. Yung iba nga, di ba, pupunta sa bundok, meron na tawag na, yung lugar na yon, sisigaw ng sisigaw lang doon. Lalo na yung mga frustrated o kaya nag-break up sa mga syuta nila. Ayan. Nasasamaan ng loob bago po sila mag-suicide. Ay napayapunta sa bundok at sumigaw kayo ng sumigaw doon. Then after that, na-release na sila. Tapos na, no? Maayos na ang takbo ng isip. Puso. Meron yan mga ganyan ginagawa ng iba. So, ibig sabihin, huwag mo lang ipunin, no? Kung anong meron sa heart, kailangan i-release mo siya, no? Kung sabi po diyan, don't repress it, don't deny your anger. Sabihin mo, galit ka talaga, no? Or don't express it, or instead, confess it. I-confess mo, of course, una sa Panginoon. Say it, I'm angry. Your heart, no, saktan ka, natakot ka, no, nagtampo ka, yan, nagselos ka. Then being honest and vulnerable bring down defenses. Yan, sabi diyan, no? Kung nagsasabi ka ng totoo, yung mga agam-agam, o mga defenses sa buhay mo, ay nawawala yon, no? Nababagsak, no? Tear down defenses, pagsabi ng totoo. Okay, so the fifth one is, na-release na natin, repattern your mind. Yan. Anong ibig sabihin yan? Learn to think a new ways. Yung ibang kaparaanan. You learn how to get angry from other people, but you can unlearn it. So, don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Yan, nakalagay sa Romans chapter 12, verse 2. So, you are angry because you feel angry. Galit ka, pero hindi mo sinasabi, no? Na talagang totoong ikaw ay galit. Nakangiti ka pa, galit ka na, nakangiti ka pa, pero iba yung kalooban mo. Kumbaga sa ang tawag diyan ay you are a great pretender. You pretending, no? Na okay ka lang, pero deep inside, galit ka. Pag pangiti-ngiti ka lang, pero tayo mamaya lang, no? Paglabas mo, abangan kita diyan, nasa kanto, yari ka sa akin. So, pretender po yan. Yan ang delikado, no? So, bilang manampalataya, kailangan mabago, no, yung ating kaisipan. Your thoughts determine your emotions. Your emotions determine your actions. So keep away from angry, short-tempered people, or you will learn to be like them. Kaya kung may nakita tayong taong mga magalitin, no? Ayon din sa Proverbs 22 verse 24, lumayo ka na sa kanya, no? Pamaawa ka pa. Nakakahawa po yan, no? Mga ganyan, parang sakit din yan no? So, if you exploit or abuse your family, you're end up with a fistful of air. Sabi diyan, Proverbs 11:25. Ayon doon sa mga survey, no? Karang taon lang, ibig sabihin 2019.
4 million wives were beaten by husbands. Oh, worldwide po yan, ha? Then, 10 million children were beaten by parents. Ibig sabihin, may sinasaktan. No? So, all this because of anger. Yan, dahil sa galit. So, you husband must love your wives and never treat them harshly ayon sa Colossians 3:19. Then, ganun din, no? Parents o father, don't bring your children to galit, no, sa iyo, no, dahil sa harsh na sa kanila, na pagdisiplina. Okay, the sixth one is refill yourself with God's love. Ask God to fill you with His love. So, kailangan natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. When we are squeezed by the pressure of this word, whatever that is inside us will come out. So, when we are filled with jealousy, fear or resentment, anger will come out. When we are filled with God's love, love will come out. So, ibig sabihin, kailangan natin ang pag-ibig, no, na nagmula sa ating Panginoon. Agape kinds of love, ang tawag doon, yung unconditional love, na kung saan ay sa Kanya lamang natin una, no, na ma-harvest yung love na yan. At yun din ang love na yan na dumaloy, no, sa ating puso. And when that love really result fruits, no, sa ating buhay, ay magkaroon po tayo ng matinding result, no, sa ating buhay. Sabi diyan, no, love is not easily angered. 1 Corinthians 13:5, no, merong mga yan, no, mga meaning of brotherly love, no. Paubaya, no, walang hindi makasarili. So, husbands and wives commit to manage your anger together. So, patience and encouragement come from God. I pray God will help you all agree with each other the way Christ Jesus wants. Yan yung sulat ni Paul, no, sa Romans, sa taga-Romans chapter 15 verse 5. Ang sabi niya, I pray God will help you all agree with each other the way Christ Jesus wants. So gusto ng Panginoon, mayroon na tawag na pagkakasundo, no, in the spirit of love. So yun, no, kung paano natin patunayan na tayo ay tunay ng mga manampalataya ni Kristo, mga anak ng Diyos, children of light. Sabi diyan sa Galatians chapter 5 verse 22, pag ganun ang ating katayuan sa harapan ng Diyos, kailangan natin mayroong ganitong uri ng pag-uugali, no, na mayroon po ang manampalataya. Ang tawag doon ay fruit of the Spirit. Love, patience, joy, peace, perseverance. Yan. Kayo na magdugtong yan, no? Yan po yung mga bunga ng Espiritu sa atin. So, yun, no? 6. Balikan natin po yung 6 na yan, no? Na nabanggit. Sabi diyan, how to stay calm in crisis or conflict or how to manage your anger. Balikan natin, sabi, realize the cause of uncontrolled anger. Yan. Then, 2, resolve to manage it. 3, reflect before reacting.
Yan. Mag-isip muna bago ka magsalita. Number 4, release your anger appropriately. Then, repattern. Number 5, your mind. Then, ito yung pinaka-ultimate solution na dapat natin mag-grasp. Number 6, refill yourself with God's love. So, ito ang tanging kaparaanan para makalaya po tayo sa anger. Sabi nga, yung mga kasabihan, whatever is in your heart, determine what you say. Yan. Matthew chapter 12 verse 34, you see what's in your heart. Kaya nga, sabi doon, what our mouth speak, whatever stored up in our heart. So kung ano yung stored up diyan sa heart natin ay yun yung lumalabas. 'Di ba? Labas talaga 'yan. 'Di ba pag tingnan nyo yung mga interest ng lahat. Ako dati hindi pa ako manampalataya, sabungero din ako Kaya kung mag-usap kami ng mga kapwa ko, puro manok yon ang usapin. Wala umaga, kahit pulutan, usapin pa rin, manok. Kasi nga yun yung laman ng heart. Puro payabangan yon. Ganon din yan. So, yung iba naman, kung ano yung hilig nila, sa negosyo, puro negosyo yung usapin. Kaya nga, kung ang laman ng puso natin ay yung pag-ibig ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos, ang ginawa ng Diyos, ang transformation ng Diyos, so yun din lalabas sa labi natin. Okay, so someone with a harsh tongue is revealing an angry heart. Someone with a negative tongue is revealing a fearful heart. Someone with a boasting tongue is revealing an insecure heart. Then someone with a judgmental tongue is revealing a guilty heart. So someone with a critical tongue is revealing a bitter heart. Then someone with a filthy tongue is revealing an impure heart. So on the other hand, somebody with an encouraging tongue is revealing a happy heart. So somebody with a gentle tongue is revealing a loving heart. Then somebody with controlled tongue is revealing a peaceful heart. So what we all need now is a new heart. Kailangan natin magkaroon ng bagong puso, bagong kaisipan, at bagong pananaw sa buhay. Our words will be transformed as God changes our heart day by day. So, kailangan mabago yung ating puso. So, like the prayer of David, ang sabi niya doon sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Yan. So, sa Ezekiel naman, 26 to 30, Ezekiel 36, 26 to 27, sabi diyan, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh, and I will put my spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. So, yun po yung mga gagawin ng Diyos sa buhay natin once na tayo po ay lalapit sa Kanya, hihingi tayo ng Kanyang guidance, ng Kanyang patuloy na pangunguna sa ating buhay, and the Lord really healed our emotions. Yung ating sama ng loob, yung ating hindi mapagpatawad na puso, yung
insecurities, mga traumatic experience before, frustrations, jealousy, at marami pang iba. This morning, tayo po ay dudulog sa Diyos at ilapit po natin ang ating sarili sa Kanya at hingin natin na kung mayroon man tayong mga bagay na yan sa mga napag-aralan po natin, nais po natin, i-release po natin sa Diyos, pour out po natin yung heart natin sa Kanya, and let the Lord operate that heart and change that a new heart that is a heart that passes compassion before at mula sa ating Diyos na buhay. Tayo lahat po, tayo po ay pumikit, tayo po ay manalangin. Sa mga sandaling ito, bago po ako dudulog sa pinali ng panalangin, ay nais kong bigyan ka ng pagkakataon na idulog mo ang iyong sarili sa Diyos. Ano man mayroon kang anger, resentment, frustrations, silently give it up. Right now, our Lord Jesus really understand us. The Spirit of God is here, moving right now. Come on, mga kapatid sa Silang Cavite. Come on, nakita ka ng Panginoon habang ikaw ay nakapikit. Ang puso mo, punong-puno ng sama ng loob, galit. Yes. Lord, i-release mo pa yan. This is your opportunity this time to release that anger doon sa iyong partner sa buhay o karanasan. Yes. I-release mo yan. Kayo sa online nanonood, marahil merong mga daming sama ng loob sa iyong kalooban. Galit mula pa noon sa mga tao na kaibigan mo dati, mahal mo sa buhay. Rebelde ka sa family dahil meron kang kinasamaan ng loob. Hingi ka na ng kalayaan sa Panginoon. This is time that our Lord, our Creator, create a new heart sa buhay mo, kapatid. Nakita ka niya. Alam niya ang pangailangan mo. It's about time for you to transform by renewing of your mind and for the renewing of your heart. Yes, thank you, Father. Kung sa mga sandaling ito, karanas ka na ng kalayaan, ikaw ay magpasalamat na sa Diyos dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ikaw, kapatid, ay pinalaya na ng Diyos. Yes! Mga negative spirits come out sa katawan ng bawat isa na nanirahan po dyan for a long years. Yes, in the name of Jesus, I commanded you to get out and let the Spirit of God roll and reign sa heart and mind ng mga kapatid na ito. Salamat po, Diyos. Tayo sa mga sandaling ito ay magwakas na sa panalangin. Sealed natin ang kalayaan na ginawa ng Diyos sa buhay mo, kapatid, sa mga sandaling ito. Father in heaven, nakita mo ang puso, ang isip, ang pagkatao ng kapatid na ito, Panginoon. Tunay nga na sa mabang panahon ay siya ay struggle sa kanyang buhay, but this time, pinalaya mo na siya, Panginoon. We declare and proclaim healing and deliverance right now in the name of Jesus. Receive it in Jesus' name.
at amin na sinisilyuhan, Panginoon, ang kalayaan na ito sa dugo ni Jesus, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus at sa kapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. Salamat po Diyos sa mga sandaling ito at tunay nga na inaangkin na namin lahat ang katagumpayan sa umagang ito. O Lord, at patuloy ko na dalangin ang gawain dito sa Silang Cavite, Panginoon. Patuloy mong paunlarin, palawakin, at paabutin pa sa lahat ng kinapal na maaari nilang abutin para dalhin sa iyong kaharian. Salamat po Diyos, maging sila Pastor Vincent din at saka yung Hindi, sila Krista, Lairin, at lahat ng mga leaders, Panginoon, na involved, Panginoon, sa gawain na ito. I-bless mo sila at dalangin ko, Panginoon, ang unity among them at patuloy na sila ay maggamit, Panginoon, sa ministeryo na itinalaga mo diyan sa Silang Cavite. Salamat po Diyos at ang kapurihan, Panginoon, at lahat ng mga nakikinig sa online. Bless mo ang kanilang buhay, Panginoon. Salamat o Diyos at ang kapurihan ay tanging sa iyo lamang, Ama. Ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Thank you, Pastor Jeff, for that encouraging word of God na binigay niyo po sa amin ngayong umagang ito para po sa ating hamon ngayong linggong darating. Basahin ko po sa Hebrew chapter 10 verse 23 hanggang 25. Sabi po rito, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Last verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita na natin ng malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. So itaas po natin ang ating mga kamay sa umagang ito. Tanggapin po natin ang basbas, ang biyaya o pagpapala ng Diyos at pag-iingat niya sa atin sa buong linggong ito. Ang dakilang pag-ibig ng ating Diyos Ama at pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo at pakikipisan ng banal na Espiritu Santo, tanggapin natin ang kapayapaan at ang kasaganahan ng ating Panginoong Hesus sa linggong ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon, magkita-kita po tayo sa susunod na online service po natin or virtual service po natin sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon.